Pag na-trigger ang gulo ng Amerika at China, maiipit ang Pilipinas dahil dito nakalagak ang mga kampo at mga armas pandigma ng Estados Unidos. At ayon sa isang political commentator, hindi ito makakayanan ng Pilipinas. Narito ang report ni Virgil Parba. Kilala ang Israel sa may pinaka-advanced na defense system sa buong mundo. Isa nga sa pinangangalandakan nito ay ang Iron Dome na subok na sa mga nagdaang bakbakan sa pagitan ng Hamas sa Gaza kung saan walang kaabog-abog na sinalag ang mga atake ng katunggaling bansa. Ngunit sa bakbakan sa pagitan ng Iran ay hindi na nakayanan ng Israel ang daan-daang hypersonic missile na pinaulan sa kanila. Kung ihahambing, napakalayo ng defense system ng Pilipinas sa Israel kaya ang pangamba ng nakararami kapag sa Pilipinas ito nangyari. Kakayanin kaya? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang idinagdag na EDCA site sa Pilipinas ay maaaring gamitin lamang ng Amerika sa opensiba kontra China. Kaya para sa isang political commentator na si Jun Abines sa panayam ng SMN News, napakalaking pagkakamali raw ang desisyon na ito na ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. Anya, pag nagkaroon ng giyera ang China at Amerika, tatargetin ang mga EDCA site sa bansa at ang mga Pilipino ang unang mamamatay. Kaya para sa akin, maling-mali na pinapasok natin ang mga Amerikano at lagyan tayo ng missile para para tirahin ng China. Pag nagkagulo ang China at Amerika, ang mamamatay na una ay ang mga Pilipino dahil ang United States napakalayo sa China. Sinabi pa nito na 10 beses ang kapasidad ng China pagdating sa sandata kumpara sa Iran, lalo na pagdating sa missile na hindi hamak na mas malakas at mas high-tech. Meron ba tayong Iron Dome? Meron ba tayong missile to shoot? Meron ba tayong tinatawag na bomb shelter? Meron ba tayong imbak na pagkain? Meron ba tayong imbak na fuel? Ang mangyayari niyan, pag nagkaroon ng gulo sa Taiwan at tumitira na yung China sa lahat ng US ally tulad ng Pilipinas, sa gutom pa lang patay na tayo. Matatandang kinundina ng ilang mambabatas ang pagdagdag ng mga EDCA sites sa bansa. Isa na rito si Senadora Amy Marcos at sinabi niyang posibleng aabot sa 25 lugar sa bansa ang aatakihin ng China dahil dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Virgil Parba, ang inyong citizen correspondent, nagulat. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.